Good morning po, Yorme, at salamat sa inyong pong panahon. Ay, good morning, Manong Ted at DJ Chacha at sa lahat ng staff niyo dyan sa studio. Morning po, Yorme. Maraming salamat po for being on the show today. Mayor, ito pong nangyaring riot dyan sa Mendiola. Alam na po ba natin kung sinong nagsimula nito? Ano pong punot dulo? Well, yung mga kabataan na nagsusunog at nag-bandal everywhere, that includes yung mga private properties, ay nasa poder po ng ating police ngayon. 216 of them, and some are minors, and about to be charged naman yung iba, yung about 192 of them will be charged of destroying government properties, private properties, and so on and so forth. So ngayon po ba, Mayor, alam na natin kung anong grupo po ang nagsimula nitong gulo dyan sa Maynila? Still being investigated, especially tinitingnan natin lahat ng anggulo, no, DJ Chacha at Ted, because we cannot just go on one particular individual or group of people, but also other factors that are involved. No? Baka mamaya may mga banyaga, o baka mamaya may mga group of political individuals also, or ang masama, baka mamaya meron din posible, no, na i-discredit yung ginawa ng mga rallyista, no? Yung nangyari sa Luneta, sa Liwasang Bonifacio, sa Mindiola, at sa EDSA. These are the things that patuloy na iniimbestigahan ng PNP. Saan po galing, Mayor, yung binabanggit ninyo na posibleng may bayad yung ilang pong rallyista na sangkot sa gulo? Intel report po ba yan? Nakita mo yung mga post nila, no? Days before that, nag-agitate na tong mga individual na ito. So, at mga reports sa baba mismo at that time, kasi nagkaroon ng merging of individuals coming from different parts of Metro Manila noong dumilim na yung September 21. At doon na naging mas chaotic. You know, we've been to many rallies. No? Normal naman talaga. Ayan, nakita natin, kahit ako, isa ako sa participant sa rally, na nagdidikita ang pulis at rallyista. At minsan nga, natutubig tayo, but that's normal. What is abnormal is that noong gabi may mga nakaitim na mga bata na nakakover ang mukha, trying to destroy properties already. At yun yung hinahanap nating mga grupo. At days before that, nagpo-post sila ng agitation. So, gaano po kaya katagal, Mayor, bago po natin maisapubliko kung sino po talaga itong nasa likod ng panggugulo dyan sa Mendiola? Well, naturally, kapag natuluyan na itong 192, which will be charged of violation of laws, no? Baka yan, alam mo, DJ Chacha, Manong Ted, aakyat yan eh. Dahil unti-unti, pag nakita na nilang hirap ng, yung kakarapin nila in the coming days, because after charging them with violation of laws, baka tumuga rin yan naturally. Oo. So, iintayin po natin na sila mismo, itong mga nasa kustudiya po ng MPD, ang kumbaga kumanta at magsalita kung sino man ang nag-utos sa kanila, kung totoo man po na may nag-utos at kung totoo na bayad. Mayor, sa ngayon, ilan pong individual ang hawak ngayon ng MPD na may kaugnayan po sa riot, at ilan po dyan ang menor de edad? Halo ng hawak ng MDSW at MPD yung mga minors natin. But out of 216, 192 of them will be charged of the following, if I may. No? Ito yung mga ipapile na kaso, Manong Ted at DJ Chacha at sa ating mga manunod. BP 880, the Public Assembly Act of 1985, Article 146 of the Revised Penal Code, illegal assembly, Article 148 Revised Penal Code, assault against person in authority and their agent, Article
151, resistance and disobedience to a person in authority. Now, with regard to your first question kanina, paano malalaman natin, no, yung meron bang nagbayad, may mga individual ba, foreign ba sila o domestic? Ito yung mga to be determined na kaso. Article 327, Article 320, and Article 265, 266, and 263, and inciting to sedition. Yun yung pinakamabigat dyan. Kasi pag napatunayan nga na itong mga ginawa ng mga batang ito ay inorganisa ng individual or group of individuals, they may be charged of inciting to sedition. Oo. Yorme, doon po sa nangyari na riot, meron po kasing naunang report na nilabas po ang DOH. Sinasabi po nila meron daw pong isang rallyista ang parang dinala dyan po sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center. May casualty po ba tayo dito at ilan din po yung nasaktan? Well, as far as may mga report, no? Mga report, 13 pinatay, 13 namatay. Yeah. Noong ini-interview nga ako ng TV5, sabi ko nga sa kanila, napakahirap naman itago yung 30 na namatay kung talagang namatay sila sa rally, no? In fact, I even asked the media, have you been around sa mga puninarya o hospital natin? And they say the same thing. Walang ganong facts or incident. Excuse me. Yung isang insidente naman yata sa DOH na nireport, pananaksak yata yun. That's a different matter. Hindi po ito konektado sa riot, no, Yorme? Sorry. So far, wala namang reported official report na ito'y nanggaling sa riot. It's one incident that reported by DOH. So sa ngayon po hindi pa confirmed kung yung nasaksak na yon talagang kasama sa riot? Yes. Mayor, yung pong mga laman ng balita ngayon na politiko na PhilChay, yung abogado na financier nito, saan po nanggaling yung ganun pong istorya? May mga insidente kasi na itong mga bata ay tumatanggap ng pera, may mga intel report na nagkakabayaran, yung mga yan, may mga person of interest na binabantayan ngayon ang pamahalaan. Kasi katulad kami sa Manila, meron kaming intel report, kami na may group of people during their meeting, group of them, meron silang pinaplano. Kaya lamang, Manong Ted, mahirap naman mag-akusa na ituro natin ang pangalanan natin na wala naman tayong pinanghawakang ebidensya. Ayoko rin manira ng buhay na may buhay. But at the same manner, if there will be truth on it and proper and valid evidence, hindi kami mahihiya na isa publiko sila, pero by the time na isa publiko namin sila, may hawak na kami ebidensya, kaso na ang ilalatag na. Okay. Sige, tingin ho ninyo, meron ho kaya talagang paroroonan na matibay na ebidensya na talagang ito po ay pinagplanuhan and then may nagpondo? Kasi nga yung maghanda ka ng Molotov bomb, pinaghahandaan yun Hindi yun, hindi mo mabibili sa sari-sari store yun Talagang pinaghahandaan po ito. Meron ho kayang pupuntahan talaga ito na ma-identify ninyo kung sino responsable ho dito? We want to, because pare-pareho tayo ng paniwala, Manong Ted. Yung mga tunay na realista na nagsasaad ng kanilang dismay, galit, inis sa ginawa ng ahensya ng gobyerno at mga politiko, sila nagrally, tunay yung ginawa nila. Itong mga individual na to nung gabi na, totoo rin yung hindi ka naman pupunta ron na wala lang, nakagawa ka ng Molotov. Ibig sabihin, pinaghandaan mo ito. Now, having said that, some of them were apprehended already and they are being investigated. Cases will be filed against them and naturally, as we progress with time, alay natin, Manong Ted, tumuga rin itong mga to. Siyempre, lahat ng anggulo tinitingnan natin. No?
We don't want to just go on one direction, tapos wala, dead end. Okay. Lahat ng posibilidad tinitingnan natin. And I think PNP is now doing due diligence, gathering as much as we can with regard to the information. Sige po. So makikibalita kami sa inyo, Yorme, ha? At paumanhin po na istorbo namin kayo. Alam po namin na kung gaano ho kayo kaabala since nga po na magsimula itong mga protestang ito at sa inyo pong patuloy po na paglilinis sa inyong lungsod. Thank you, Manong Ted. Gusto ko lang gamitin yung programa sa mga magulang na nanonood sa buong Pilipinas, Mindanao, Visayas, Northern Luzon, Southern Luzon. Pumanatag po kayo, ang U-Belt po ngayon ay mapayapa na. Yung inyong mga anak na sa dormitoryo, they're okay so far. Malinis na po muli yung Recto at yung Top Avenue. Back to normal po tayo. Mag-iingat po kayo. Opo, salamat po na marami sa inyo pong paalaala nga sa mga magulang na may mga anak na nag-aaral po sa inyong lungsod. Salamat po, Yorme, at mabuhay. Thank you po. Thank you. Salamat na marami si Yorme Isko Moreno. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!